Hindi mo pa rin ba nauunawaan ang mga aral ng iyong mga karanasan? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 8, verses 14 to 21, and I read it for you. Now the disciples had forgotten to bring any bread, and they had only one loaf with them in the boat. And he cautioned them, saying, "Watch out, beware of the yeast of the Pharisees and the yeast of Herod." They said to one another, "It is because we have no bread." And becoming aware of it, Jesus said to them, "Why are you talking about having no bread? Do you still not perceive or understand? Are your hearts hardened? Do you have eyes and fail to see? Do you have ears and fail to hear? And do you not remember when I broke the 5 loaves for the 5,000? How many baskets full of broken pieces did you collect?" They said to him, 12. "And the 7 for the 4,000, how many baskets full of broken pieces did you collect?" And they said to him, 7. Then he said to them, "Do you not yet understand?" Isa po sa mga naging sakit ng modernong tao ay ang pagiging makakalimutin. Hindi lamang po tumataas sa mga may Alzheimer's, kung hindi sa buhay natin, maraming mga bagay ang nakakalimutan na. Nakakalimutan ang mga magagandang ugali, ang mga naayon sa ating kultura bilang mga Pilipino. Nakakalimutan ang mga alaala ng kahapon, ang mga aral ng kahapon na pinagdaanan ng ating mga ninuno at sa ngayon, hindi na alam ng mga makabagong henerasyon. Nagiging makakalimutin. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon ng tahasan sa kanyang mga alagad, "Do you not yet understand?" Hindi nyo pa rin ba nauunawaan? Nagiging slow po tayo, o kaya naman, hindi natin makita ang kahulugan ng ating pag-iral sa ngayon sapagkat hindi tayo nag-iisip. Sapagkat hindi natin tinitingnan ang aral ng bawat karanasan natin sa buhay. Nung nasaktan ka, nung iniwan ka ng taong mahal mo, ano ang natutunan mo? Nung niloko ka ng mga kaibigan mo, anong natutunan mo? Nung ikaw ay hindi pumasa sa board exam, anong natutunan mo? Nung ikaw ay hindi naging matagumpay sa negosyo, ano ang natutunan mo? Ang bawat karanasan ay may butil ng aral na ipinapahayag sa atin. Pero nasasayang ang mga ito kung hindi natin sila tinitingnan, kung hindi natin pinag-aaralan ang naging karanasan natin. Ganun din ang naging karanasan ng mga alagad. Hindi nila nakita ang aral ng pagpapakain ni Jesus sa 4,000 katao. Hindi nila nakita ang himala na nasa kanilang harapan. Hindi nila nakita ang biyaya na kasama nila si Jesus. Kaya, ang tanong ni Jesus sa kanila, hindi nyo pa rin ba nauunawaan? Maging hamon nawa ito sa atin na usisain palagi at tingnan ang ating mga karanasan at huwag nating hayaang dumaan na lamang ito nang hindi natin nakikita ang aral ng ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa aral na patuloy ninyong ipinagkakaloob sa amin. Nawawag nawa namin sayangin ang mga ito, bagkus isabuhay at panindigan ang iyong banal na kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.